The Spine-Chilling Tale of Sumaging Cave, a Philippine Horror Story. Matatagpuan sa gitna ng luntiang kabundukan ng Sagada, ang Sumaging Cave, isang labyrinth sa ilalim ng lupa na nababalot ng nakakatakot na mga alamat at nakakaligalig na pagtatagpo. Sinisiyasat ng kwento na ito ang nakakatakot na kwento ng misteryosong kuwebang ito, kung saan ang kadiliman at takot ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang nakakatakot na karanasan. Ang kasaysayan ng cave. Ang Sumaging Cave ay pinaninirahan sa loob ng maraming siglo ng mga katutubong Igorot, na ginamit ito bilang isang libingan at isang lugar ng espiritual na kahalagahan. Ayon sa lokal na alamat, ang kuwebo ay tahanan ng mga masasamang espiritu at hindi mapakali na mga kaluluwa. Ang alamat ng White Lady. Isa sa mga pinakatanyag na alamat na nauugnay sa Sumaging Cave ay ang White Lady. Sinasabing ang multo ng isang dalaga na namatay sa Kalunos lunos na kuweba ay samasagi sa kailaliman nito. Ang mga bisita ay nagulat na nakakita ng isang multo na nakasuot ng puti, ang kanyang mukha ay natatakpan ng mahabang buhok. Hindi maipaliwanag na kababalaghan. Maraming hindi maipaliwanag na kababalaghan ang naiulat sa loob ng kuweba. Ang mga bisita ay nakaranas ng malamig na lugar, nakarinig ng mga kakaibang ingay, at nakasaksi ng mga bagay na gumagalaw ng mag-isa. Ang ilan ay nag-claim pa na naantig sila ng hindi nakikitang puwersa. Karanasan ng explorer. Noong 2016, isang grupo ng mga explorer ang nakipagsapalaran sa Sumaging Cave upang idokumento ang mga misteryo nito. Nakatagpo sila ng isang mapang api na kapaligiran, na ang hangin ay makapal na may tensyon. Habang naggalugad sila ng mas malalim, nakarinig sila ng mahinang bulong at naramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa kanilang leeg. Ang pagtuklas sa kabaong. Habang nagpatuloy ang mga explorer sa kanilang pagbaba, napadpad sila sa isang kahoy na kabaong na nakatago sa isang liblib na silid. Ang kabaong ay natatakpan ng mga kakaibang simbolo at tila nabalisa kamakailan. Sa pagbukas nito, nakita nila ang kalansay ng isang dalaga. Ang epekto ng yungib. Ang alamat ng Sumaging Cave at ang hindi maipaliwanag na mga phenomena na nauugnay dito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa lokal na komunidad. Maraming tao ang naniniwala na ang kuweba ay isang sumpang lugar at iniiwasan ito sa lahat ng paraan. Gayunpaman, ang ilang mga thrill seekers at paranormal enthusiast ay naaakit sa pang-akit ng kuweba. Ang Sumaging Cave ay nananatiling isang lugar ng misteryo at takot, kung saan lumabo ang mga hangganan sa pagitan ng realidad at supernatural. Ang mga alamat, hindi maipaliwanag na mga phenomena, at nakakapanghinayang mga karanasan na nauugnay sa kuweba ay nagpatibay sa katayuan nito bilang isa sa mga pinakapinagmumultuhan na lugar sa Pilipinas. Naniniwala ka man sa paranormal o hindi, ang kwento ng Sumaging Cave ay magpapadala ng panginginig sa iyong gulugod at mag-iiwan sa iyo ng pagtatanong sa kadiliman na nakakubli sa ilalim ng balat. The Spine-Chilling Tale of Bacong Waterfalls, a Philippine Horror Story. Ito ay matatagpuan sa gitna ng mayayabong na rainforest ng Pilipinas. Ang Bacong Waterfalls ay nagtataglay ng misteryo at kababalaghan na nagdulot ng panginginig sa mga tinik ng mga lokal at bisita. Ang liblib na talon na ito, na nababalot ng nakakatakot na ambon, ay sinasabing pinagmumultuhan ng mapaghiganti na mga espiritu ng mga nakatagpo ng hindi napapanahong pagkamatay sa loob ng madilim na kalaliman nito. Ang alamat ng Cursed Waterfall. Ayon sa alamat, ang Bacong Waterfalls ay dating sagradong paligan ng mga katutubo sa rehiyon. Gayunpaman, naganap ang trahedya ng brutal na pinaslang ang isang dalaga at itinapon ang kanyang katawan sa talon. Galit sa kalapastanganan, isinumpa ng mga espiritu ng mga ninuno ang talon, na nanunumpa na maghihiganti sa sinumang ng ahas na lumabag sa kanilang sagradong lupa. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga kwento ang lumitaw tungkol sa mga taong nakipagsapalaran malapit sa Bacong Waterfalls at nakaranas ng hindi maipaliwanag na mga kababalaghan. Ang mga bisita ay nagulat na nakarinig ng walang laman na mga bulong, nakakaramdam ng malamig na mga spot, at nakasaksi ng mga kakaibang aparisyon. Ang ilan ay nag-claim na sila ay pisikal na inatake ng hindi nakikitang puwersa. Ang makamulto na aparisyon. Ang isa sa mga pinaka-nakakagigil na kwento ay ang tungkol sa isang batang mag-asawa na nag-hike malapit sa talon. Habang papalapit sila sa gilid, napansin nila ang isang multo na nakatayo sa ulap. Ang figure ay may mahaba at umaagos na buhok at nakasuot ng puting gown.
Nanlamig sa takot ang mag-asawa nang humarap sa kanila ang aparisyon, ang mga mata nito ay kumikinang na isang nakakatakot na kulay pula. The Lost Hikers. Sa isa pang kalunos-lunos na insidente, isang grupo ng mga hiker ang nawawala malapit sa Bokong Waterfalls. Sa kabila ng malawakang pagsisikap sa paghahanap, hindi kailanman natagpuan ang kanilang mga bangkay. Naniniwala ang mga lokal na ang mga espiritu ng talon ay kumitil ng kanilang buhay bilang parusa sa pag-istorbo sa kanilang sagradong nasasakupan. Ang sumpa ng talon. Ang sumpa ng Bokong Waterfalls ay sinasabing higit pa sa mga pisikal na lumalabag dito. Ito ay pinaniniwalaan na ang sinumang magsalita ng masama tungkol sa talon o hindi gumagalang sa alamat nito ay makaranas ng galit ng mga mapaghiganti na espiritu. Sa kabila ng nakakakilabot na mga kwento, nananatiling sikat na destinasyon ng Bokong Waterfalls para sa mga naghahanap ng kilig at paranormal na investigador. Sa mga nagdaang taon, maraming mga paranormal na koponan ang bumisita sa talon sa pagtatangkang idokumento ang ebidensya ng pinagmumultuhan nito. Habang ang ilan ay nakakuha ng hindi maipaliwanag na mga larawan at pag-record, ang iba ay nagulat na nakakaranas ng matinding damdamin ng pagkabalisa at takot. Ang kwento ng Bokong Waterfalls ay nagsisilbing isang nakakatakot na paalala ng kapangyarihan ng pamahiin at ang kahalagahan ng paggalang sa mga sagradong lugar. Totoo man o hindi ang mga alamat, ang talon ay nananatiling isang nakapangangilabot at nakakabagabag na lugar na patuloy na umaakit sa imahinasyon ng mga nangangahas na makipagsapalaran malapit sa isinumpa nitong tubig. The Haunting Horror of Lake Danam, a Filipino Legend. Matatagpuan sa gitna ng mayayabong na rainforest ng Pilipinas, ang Lake Danam ito ay nagtataglay ng isang nakagigimbal na sekreto na umaakit sa mga lokal at turista sa loob ng maraming siglo. Ang mga alamat ay bumubulong ng isang masamang espiritu na nagkukubli sa ilalim ng madilim na tubig nito, naghihintay na kunin ang buhay ng mga hindi nag-iingat. Ang pinagmulan ng sumpa. Ayon sa sinaunang alamat, ang Lake Danam ay dating isang sagradong lugar para sa mga katutubo ng rehiyon. Gayunpaman, isang kalunos-lunos na pangyayari ang bumusag sa katahimikan ng lawa. Isang dalaga na tawagin na lang natin na si Maria, na ipinagbawal na pakasalan ang kanyang tunay na pag-ibig, nilunod ang sarili sa kaibuturan nito. Ang kanyang mapaghiganting espiritu ay sinasabing sampiin ang lawa, na nanunumpa na pahihirapan ang sinumang manggahas na abalahin ang tubig nito. Ang alamat ng White Lady. Sa paglipas ng mga taon, maraming nakitang multo ang naiulat sa Lake Danam. Tinutukoy siya ng mga lokal bilang White Lady, isang matangkad, ethereal na babae na nakasuot ng puting gown. Siya ay sinasabing lumilitaw sa mga gabing walang buwan, ang kanyang mahabang buhok ay umaakyat sa kanyang mga balikat, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang nakakatakot na liwanag. Ang sumpa ng kasawian. Ang mga nakipagsapalaran sa sobrang lapit sa lawa ay madalas na nakatagpo ng kamalasan. Ang mga manlalangoy ay misteryosong nawala, ang mga bangka ay tumaob, at ang mga hiker ay naligaw ng landas sa nakapalibot na gubat. Naniniwala ang mga lokal na ang White Lady ang may pananagutan sa mga trahedyang ito, na naghahanap ng paghihiganti para sa kaguluhan ng kanyang walang hanggang pahingahang lugar. Ang ritual ng pagpapayapa. Sa pagtatangkang patahimikin ang mapaghiganting espiritu, ang mga katutubo ay gumawa ng isang ritual na ginagawa tuwing kabilugan ng buwan. Nagtitipon sila sa gilid ng lawa at nag-alay ng mga panalangin, pagkain, at bulaklak sa White Lady. Ito ay pinaniniwalaan na ang ritual na ito ay nakakatulong upang maiwasan siya at maiwasan ang karagdagang mga kasawian. Sa kabila ng mga babala at mga ritual, ang mga tao ay patuloy na naaakit sa mapang-akit na lugar ng Lake Danam. Ang mga turista at mga naghahanap ng kilig ay magkakatulad na dumadagsa sa mga baybayin nito, umaasang masulyapan ng White Lady o maranasan ang kilig ng hindi alam. Sa mga nakalipas na taon, may ilang naiulat na nakatagpo sa multo. Isang grupo ng mga hiker ang nagsabing nakarinig sila ng mahinang bulong ng boses ng isang babae na tumatawag sa kanilang mga pangalan. Ang isa pang grupo ng mga manlalangoy ay nagulat na nakakita ng isang puting figure na lumulutang sa ilalim lamang ng tubig. Ang matagal na misteryo, kung ang alamat ng White Lady ay totoo o hindi ay nananatiling isang misteryo. Gayunpaman, ang malagim na kapaligiran ng Lake Danam at ang maraming ulat ng paranormal na aktibidad ay nagpatibay sa lugar nito bilang isa sa pinakakinatatakutan at kaakit-akit na mga lugar sa Pilipinas.
Habang lumulubog ang araw at sumisikat ang buwan sa Lake Danam, patuloy na ibinubulong ang alamat ng White Lady sa mga lokal. Ito ay isang nakagigimbal na kwento ng pag-ibig, pagkawala, at ang walang hanggang kapangyarihan ng paghihiganti na nagsisilbing babala sa mga nangangahas na guluhin ang sagradong tubig.